Good morning! So, nakauwi na tayo sa bahay. And this time naman, mag-grocery haul tayo para may ma-upload tayong videos. Kasi, last time na vlog natin is yung sa supermarket. So, this time naman, kasi namili ako kasi bukas, obento nila Aika. Ang obento is yung gagawa ka ng baon nila kasi may practice sila ng brass band. So, namili ako. And, pang na namin siguro to, 2 to 3 days na din siya. Kung aabot, tingnan natin kasi uuwi si Mister. So, pag nandito si Mister, kailangan medyo madami-dami yung ulam na iluluto. So, let's start grocery haul, guys. Alam niyo ito, guys. This one. Yan. Ano siya? Barley tea. Ang ginagawa ko dito, nag-sale na nga siya kasi 3 piraso siya. Dati, nabibili ko lang siya ng isa. So, nag-sale siya. 3 pieces na siya. And nakasulat talaga dito yung barley tea. Mugicha ang tawag nila dito, guys. Kasi dito sa Japan, halos parang hindi umiinom yung mga Japanese. Ang lagi nilang iniinom talaga is tsaa, hot tea, or sumitay tea, yung malamig na tsaa. So sa amin, sa bahay, kasi pag bibili ka ng mga naka-pet bottle siya, mas mamamahalan ka. So, kasi sa amin, madaling maubos. Kaya ang ginawa ko na lang, bumibili ako nito. Ito ang isang pack niya. Ito. And nakasulat talaga siya, guys. Barley tea. Ayan. So, siya, guys. Ibo-boil mo siya. Tea pack ito. Tig-iisang piraso. Ibo-boil mo siya. Ang ginagawa ko, nagpapakulo ako ng mainit na tubig. Tapos pag alam kong malapit na kumulo yung tubig, tsaka ko ilalagay yung isang piraso. Tapos pakukuloyin ko lang siya ulit ng another 5 minutes. Ayun, iiwan ko siya doon. Then pag lumanit na, tsaka ko ita-transfer sa lagayan. Then ilalagay ko sa ref. So ayun, ito yung iniinom namin. Di ba ang barley, di ba sa atin, karadani, kumbaga maganda sa katawan. So dito din sa Japan, ito ang iniinom nila everyday. Mugicha ang tawag nila, guys. So nakamura tayo ng konti kasi 3 pieces na yan. And bumili din ako nitong negi. Ayan. Nilalagay ko ito pag gumagawa ko ng miso shiro, ganyan. And meron din tayo ito, sunny lettuce. Kasi diba, mahilig kami sa vegetable salad. Ayan, sunny lettuce siya. And, puro muna tayo. Unahin ko muna itong mga vegetables. Meron ako ditong kinoko, mushroom, yung maliliit. Yan. Nilalagay ko to sa miso shiro. Yung tonjiro ang tawag nila. Yung miso shiro siya na maraming laman. Na iba't ibang gulay at may konting karne. Yun. Tapos meron din tayong bell pepper, paprika. Laki ng bell pepper nila dito, guys. Kasi pag nag-aadobo ako, nilalagyan ko nito. Ito, ang ganda, diba, guys? Parang, mansanas. And, ito, mini tomato ang nakalagay. Tomato siya, guys. Kamatis. Nilalagay ko ito, tsaka ito, parmesan, at tsaka ito. Nasaan ba yun? Ito, moyashi. Para toge. Diba sa atin, toge ito, guys. Tapos, syempre, hindi din mawawala ang ito, carrots. Yan. Pag gumagawa ako ng tonjiro na tinatawag yung miso shiro, ito, at saka ito, yan. And ito din, radish. This one, radish. Yan. Itong 4 na to, part na yan, pag gumagawa ako ng soup na miso shiro. And, syempre, hindi mawawala ang eggplant. Kasi number 1 favorite ko po, guys, sa lahat ng vegetables. Ewan ko ba kung bakit eggplant na naging paborito ko. Kasi ito, cucumber, curie. Kasi itong cucumber, mini tomato, at lettuce, ito ang pinag-combine ko sa vegetable salad na ginagawa ko. And binubudburan na lang namin ng dressing. So, ang ginagamit kong dressing, guys, itong Kewpie na deep roasted sesame dressing. Ito siya. Ito ang laging ginagamit namin pag nag-vegetable salad kami. And, kasi si Aika na-miss na niyang kumain ng maanghang, bumili ako nitong kimchi. Yan, kimchi siya. And ito yung sinasabi kong miso, yung miso shiro na pag gumagawa ako.
awase miso. Ito siya guys. Ganito ang laman niya. Miso ang soup nila dito. So, depende sa'yo kung anong mga ilalagay mo. Pwedeng tofu lang, or pwedeng iba't ibang gulay, ganyan. Pwede mo ring lagyan ng karne para makasabaw yung mga bata. Lagyan natin dito. And, eto naman yung pons. Para siyang toyo, pero ano siya guys, medyo maasim siya. Ponzu ang tawag dito. And dako naman tayo sa mga karni at isda. So, may nakita ko nito, aji. Yan. Para siyang galunggong style na medyo malalaki lang ng konti. Masarap to pag prinito, ganyan. Puro prito lang din naman o kaya ginigrill ko yung mga gantong saka na isda o tsaka mga iba't ibang klase ng isda. Halos puro prito ako. Kaya lang kasi si Mister, hindi niya masyadong type ang prito kasi nga 'di ba nasa mantika. So mas gusto niya yung iniihaw ko siya. So 'di ba masarap itong isda na to, ipa-partner mo ng pritong talong, 'di ba guys? Ganyan ang ginagawa ko eh. Tapos bumili ako nitong karne, yung mga slices na karne. Kasi pina-partner siya ni Aika dito. So ang ginagawa ko dito, binoboil ko lang siya, then i-drain ko. So pag natuyo na siya, ito lang ang ilalagay ni Aika. Tapos ito, mag-i-slice lang ako nitong negi. Ilalagay ko dito sa pons niya. Tapos isasawsaw lang niya to. So healthy siya guys kasi walang mga mantika. Favorite ni Aika ang shabu-shabu. And dahil Saturday bukas, mag-aadobo tayo. So, bumili ako nitong, this one, chicken. Momo. Momo no chicken. Yan. So, yan ang lagi kong inaadobo. At syempre, hindi mawawala itong paboritong tinapay ni Mister kasi uuwi na siya mamayang gabi. So, para bukas ng umaga, pagising niya, may almusal siya. And ito din guys, yung konya ko, para siyang jelly style na hinahalo ko din dito sa miso shiru. Ayan, favorite din ni Airi kasi to. And, bumili ako guys ng iba't ibang klase ng cup ramen. Ito siya. Ayan. Kasi gusto kong munang try itong mga to bago ako maglagay sa box, sa balikbayan box na ipapadala ko. Kasi gusto ko munang malaman kung masarap ba siya para alam ko kung magugustuhan nyo dyan sa Pilipinas. So, eto, ano siya, iisang name lang dun sa seafood noodles tsaka dun sa original na seafoods kasi nisen siya. Merong curry, pero ito kasi may cheese curry siya. So, titikman natin yan. Ano kaya guys kung gumawa ako ng gantong video, no? Yung gagawa ako ng iba't ibang klase ng ramen and ipapatikim ko kay Aika kung gusto niya makuhanin ng video kasi minsan umaayaw-ayaw siya eh. So, ayan. Ito naman, Coco ang tawag. Parang maanghang siguro ito guys ng konti. Ito cheese. And ito naman, ibang maker siya, Ace Cook. Pero mukha din siyang masarap. Ayan. Kaya, sa sunod, itry natin ito para alam ko kung pwede ba siyang ibenta sa Pilipinas. Kasi syempre, kailangan malaman ko muna kung ano, magsuswak sa panlasa ng Pinoy, naks. Kaya dapat, ako muna ang unang makakatikim kung okay ba para pag dating dyan sa Pilipinas, syempre, para mabili, diba guys? So, ayun. So, comment down below guys kung agree ba kayo na gumawa kami ng video na kakainin yung iba't ibang klase ng flavor ng ramen. Tapos, magre-review kami kung ano yung pinakamasarap. Para may makontent naman tayo. Kasi, wala kasi kaming gala-gala ngayon kasi sobrang busy si Mister. At saka si Aika, simula nung nag-start na siya ng junior high, every Saturday yan, meron silang brass band na tinatawag. Kumbaga parang nagpa-practice sila ng mga iba't ibang instrument. So, every Saturday yan, whole day wala si Aika. So, hindi kagaya dati noon, nung elementary days niya na talagang magkakasama kami ng Saturday, Sunday. And pag Sunday naman, although nandito kaming lahat, syempre yung buong 1 week na yun, pagod na sila, lalo na si Mister. So, minsan, hindi na ako nag-aaya na since family day, nandito lang din kami minsan sa bahay. Pero pag si Mister nagyaya na, sige, labas tayo, kahit sa mall lang, ganyan, para mag-enjoy si Airi. Ganun lang ang ginagawa namin. Pero yung mga
long drives, ganon. Parang etong buwan na to, wala kaming nagawang ganon kasi sobrang na-busy din si Mister, tsaka may pinagdaanan din ng family sa Philippines, ganyan, tsaka si Aika din nga, si Aika din ang number one reason kasi nga, diba, Saturday, whole day na siya, so Sunday na lang yung pinakapahinga niya. Kaya, ayun, hindi kami nakakagala na ngayon. So guys, ito yung ating mga napamili. So siguro aabot na to sa amin ng 2 days, ganyan. 3 days, 2 to 3 days siguro. Depende na lang kasi may mga iba pa namang vegetables sa ref, tsaka ibang mga isda at karne sa ref. So, depende na lang kung ilan ang gagawin kong luto sa isang gabi, ganyan, sa pang dinner. Kasi pag nandito si Mister, although hindi naman siya naghahanap, pero kasi alam ko na nasanay siya na kailangan ilan yung putahe na nakalagay sa lamesa pag nagdi-dinner siya. Kasi syempre, yun lang yung talagang masasabi ko na makakakain siya. Kasi sa morning, hindi naman kasi siya ganun kumakain. And sa afternoon naman, although may ubento siya, yung baon niya na ginagawa ko, syempre, konting-konti lang yun kasi maliit lang yung baunan niya. Tsaka, syempre, konti lang din yung oras ng break time nila. Tsaka hindi din siya makakakain ng ganun karami kasi sobrang init na din, di ba, yung panahon namin ngayon dito. So, pag dinner lang talaga ako bumabawi sa kanya, kaya kailangan medyo marami siyang pagpilian na ulam pag dinner. Kasi dun lang yung araw na yon na makakakain siya ng madami. So, ayun, ang dami-dami na naman nating mga hanash. So, ayun lang guys, naisipan ko lang na gawin itong grocery haul na to para naman hindi laging sa supermarket, yung lagi kong kinukunan ba. So, para medyo makarelax-relax naman tayo ng konti. Kasi minsan ang hirap kumuha ng video sa supermarket, guys. Kasi nga, di ba, ako lang mag-isa, naghahawak ng camera, tapos kukuha ka pa ng mga items, di ba? So, nahihirapan din ako. So, para maiba naman, grocery haul. Kasi matagal-tagal na din, ilang buwan na din ata yung last na grocery haul na nagawa ko. So, ayun. So, dito ko So, guys, comment kayo dito kung gusto niyo ba na gumawa kami ng review sa mga ramens na ito. Para alam ko kung maglalagay ako sa box. Kasi by August, magpapadala ulit ako ng balikbayan box. So, ayun lang guys. Dito ko natatapusin ang ating grocery haul. And sana nagustuhan nyo. Sana hindi kayo na-boring. Gaya nga ng sinasabi ko ulit, don't forget to leave a comment guys kasi every videos natin is mamimigay tayo ng 100 Gcash load or pa Gcash. 100 pesos lang naman guys sa 3 person yan. So, make sure na mag-leave kayo ng comment para may chance kayong manalo. So, ayun lang guys. Dito ko natatapusin ang ating video. Super daldal na naman tayo umagang-umaga. So, ayun guys. Thank you guys for watching. Puro guys. Bye!